Itinapon nila ako na parang basura sa gitna ng ulan. Habang si Tristan at Clara ay nagtatawanan sa loob ng mamahaling kotse, iniwan akong duguang lumuluha sa kalsada. Ngunit hindi nila alam, sa bawat patak ng aking dugo, isinilang ang bagong Solana, ang bilyonaryong tagapagmana na wawasak sa kanilang wad na kaharian. Sino ngayon ang magmamakaawa para sa patawad? Isang hampas lupang walang utang na loob. Yan ka lang naman talaga sa pamilyang ito, hindi ba, Solana? Ang boses ni Doña Victoria ay parang kulog na yumanig sa marangyang sala. Bumasag sa huling pira-pirasong lakas na pinanghahawakan ni Solana. Sapat na ang pananahimik. Kahit nangangatog ang kanyang buong katawan, humakbang si Solana pumasok sa sala. Mahigpit niyang hawak ang lumang telpono kung saan kumikislap pa rin ang larawan ng kataksilan ni Tristan at Clara. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko ay nagniningning ngayon sa paggipa ng luha at galit habang nakatitig sa kanyang kasintahan. Ano ito, Tristan? Nanginginig ang boses ni Solana habang ipinapakita ang screen ng telepono. Sino si Clara sa buhay mo? Bakit tayo magkasama sa hotel habang ako ay nagpapakapagod dito sa bahay ninyo? Tumingin si Tristan sa larawan. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat ng isang segundo. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapang-asar na ngiti. Sumandal siya sa sofa at humalukip-kit. Ano naman na yon kung magkasama kami ni Clara? Walang pakialam na sagot ni Tristan. She is a business partner, Solana. We had a meeting. Bakit ka ba ganyan? Parang wala kang tiwala sa akin sa kabila ng lahat ng ginawa ng pamilya ko para sa'yo. You are just being paranoid. Ang dumi ng utak mo. Business partner? Mapait na tawa ni Solana. Ang kanyang dibdib ay sumasakit sa bawat paghinga. May business partner ba na naghahalikan sa kama, Tristan? May business partner ba na nagtatawanan habang tinatawag akong basura at katulong? Tumahimik ka! Biglang sumingit si Doña Victoria. Tumayo ito mula sa kanyang upuan at lumapit kay Solana. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang dinuduro ang noo ni Solana. How dare you, Solana? Sino ka para magtaas ng boses sa anak ko sa loob ng pamamahay na ito? Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Kung hindi dahil sa pera ng mga alferos, noong mamatay-matay na ang tatay mo sa sakit, matagal na kayong pulubi sa kalsada. Nabayaran ko na po ang utang na loob na iyon, Doña Victoria. Sagot ni Solana. Ang kanyang boses ay nanginghinig, ngunit may bagsak ng katatagan. 5 taon akong nagtrabaho rito nang walang sweldo. Tiniis ko ang bawat sangpal, ang bawat lait. At ngayon, nalaman ko pang ninakaw ninyo ang 500,000 piso ko sa bangko? Pera yan para sa operasyon ng nanay ko sa probinsya. Ibalik ninyo ang pera ko. Pera mo? Tumawa ng malakas si Doña Victoria, isang tunog na puno ng panghahamak. Do you really think that is your money? Ang bawat sentimo na hawak mo ay nanggaling sa pangmalan ng mga alferos. We kept you. We clothed you. Pambayad lang yan sa mga taon ng utang na loob ninyo. At huwag mo akong pangaralan tungkol sa pera. Mas kailangan ng pamilyang ito ang perang yan para sa kasal ninyo ni Tristan. Dapat pa nga ay magpasalamat ka. Magpasalamat? Bulong ni Solana. Parang may kung anong sumasakal sa kanyang leeg. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang kanyang mga kamay ay kusang sumasara sa tindi ng sakit. Ninanakawan ninyo ako para sa kasal na puno ng kasinungalingan. Tristan, sabihin mo sa akin, mahal mo ba talaga ako? O kailangan ninyo lang ako rito? Tumingin si Tristan kay Solana, ngunit walang kahit isang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Solana, Clara knows her place. But you? You are making a scene over a simple photo. Magpasalamat ka nga at pagkakasalan pa rin kita kahit ganyan ka. Kung sa tingin mo ay makakaalis ka sa pamilyang ito ng ganyan lang, nagkakamali ka.
Huwag mong sirain ang reputasyon namin. Gusto mo bang patunayan na marunong ka pa ring rumespeto? Malamig na utos ni Doña Victoria habang itinataas ang kanyang kanang kamay. Kung gusto mong mapag-usapan natin ang tungkol sa pera ng nanay mo, magmano ka sa akin na yun din. Ipakita mo ang tamang asal ng isang magpapasalamat. Napatitig si Solana sa kamay ng matandang babae. Ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw na tumanggi. Ngunit ang mukha ng kanyang may sakit na ina sa probinsya ay biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang huling bilin ng kanyang ama-amahan na maging matiisin ay tila bumulong sa kanyang tainga. Dahan-dahang lumapit si Solana, yumuko, at kinuha ang kamay ni Doña Victoria upang idikit sa kanyang noo. Ngunit, bago pa man lubos na matapos ang nihiritual, marahas na inihablot ni Doña Victoria ang kanyang kamay palayo, tila ba nadidiring mahawakan ng isang maruming nilalang. Kumuha siya ng panyo at marahang pinunasan ang kanyang balat sa harap ni Solana. "Umalis ka na sa harap ko," singhal ni Doña Victoria. "Mukha kang basang sisiw." Habang nakatayo sa tabi ng mesa, napansin ng mga mata ni Solana ang isang puting sobre na may gintong tatak ng isang sikat na law firm, ang Santos and Associates Law Offices. Nakasulat sa ibabaw nito ang kanyang buong pangalan, Solana Cruz. Bakit may sulatang isang kilalang law firm para sa kanya sa ibabaw ng mesa ni Doña Victoria? Bago pa man niya makuha ang sobre, mabilis itong tinakpan ni Doña Victoria gamit ang kanyang mamahaling bag. Ang mga mata ng matandang babae ay naningkit sa takot na tila may lihim na nabunyag. "At tandaan mo ito, Solana," malamig na banta ni Doña Victoria habang tinititigan siya ng diretso sa mata. "Kung magpapakita ka pa ng ganitong ugali at kung hindi mo itutuloy ang kasa na ito ng maayos, sisiguraduhin kong hihinto ang pagpapadala ng mga vital heart medicine para sa nanay mo sa probinsya. Isang tawag ko lang sa doktor doon, patay ang nanay mo. Pipiliin mo ba ang iyong sariling dangal o ang buhay ng iyong ina?" Napatitig si Solana sa matandang babae. Ang amoy ng mga tuyong gamot sa mesa ay tila humalo sa malamig na hangin ng sala na nagpabigat sa kanyang bawat paghinga. Nakatayo siya doon, mag-isa, durog, at walang kalaban-laban sa gitna ng kanilang malupit na bitag. "Huwag kang hihinto hanggat hindi kumikinang ang bawat sulok ng sahig na yan, Solana. May lagnat ka? Ang sipon at lagnat ay para lamang sa mga tamad." Ang utos na iyon ni Doña Victoria ay tila isang hagupit sa pandinig ni Solana habang siya ay nakaluhod sa malamig na marmol na sahig ng malaking sala. Ang kanyang noo ay nagbabaga sa matinding lagnat at ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat. Hawak niya ang isang basahang luma, paulit-ulit na ikinakaskas ito sa sahig upang ihanda ang mansyon para sa maranyang pre-wedding party na gaganapin mamayang gabi. Ang kanyang mga kamay ay puno ng sugat at paltos dahil sa matapang na sabon na kanyang ginagamit. Ngunit pinilit niyang huwag magreklamo. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay sumasabay sa tahimik na pag-agos ng kanyang mga luha sa maruming timba ng tubig. Dapat sana ay siya ang bida sa gabing ito bilang ikakasal. Dapat sana ay siya ang inaalagaan at binibihisan ng magagandang damit. Ngunit sa halip, siya ay itinuring na isang alipin sa sarili niyang pre-wedding party. "Oh, Tristan! Look at this place! It is so beautiful!" Ang boses na iyon ay nagmula sa pintuan. Pumasok si Clara na suot ang isang marangyang pulang sutla na gown, hawak ang braso ni Tristan habang masayang nagtatawanan ang dalawa. Nang makita ni Clara si Solana na nakaluhod sa sahig, isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa direksyon ni Solana. Sadyang inihahakbang ang kanyang matutulis na takong malapit sa nanginginig na mga kamay ng dalaga. "Hello, Solana?" Malambing ang boses ni Clara. Tila nagpapakita ng kabaitan sa harap ng mga katulong na nagmamasid.
Bakit ka naman yan nagpapakapagod? Hayaan mong tulungan kitang dumaan. Ay! Bago pa man makaiwas si Solana, marahas na tinapakan ng matulis na tako ni Clara ang kanyang kanang kamay. Ang sakit ay gumuhit mula sa kanyang mga daliri diretsyo sa kanyang utak na nagpasinghap sa kanya sa tinde ng hapdi. Mabilis niyang hinila ang kanyang kamay. Hawak ito habang nanginginig sa sakit ang kanyang buong katawan. Ay, my goodness! I am so sorry, Solana. Hindi ko sinasadya. Bulalas ni Clara, na may hawak na mapang-asar na mukha habang tinititigan ang namumulang kamay ni Solana. You should not be putting your hand where people walk. Tristan, look at your fiancé. She is so clumsy. Lumapit si Tristan. Ngunit sa halip na tulungan si Solana na nakaluhod pa rin, ay agad niyang tiningnan ang sapatos ni Clara. Solana, mag-ingat ka nga. You are ruining Clara's shoes. Baka madumihan mo pa ang gown niya gamit ang maruming tubig na yan. Clara, are you okay? Halika, let's get you some cake sa dining room. Inakbayan ni Tristan si Clara at dinala ito sa mesa na puno ng masasarap na pagkain na inihanda rin ni Solana. Napanood sila ni Solana mula sa sahig. Si Tristan na masayang sinusubuan si Clara, tumatawa at tila walang pakialam na ang kanyang tunay na ikakasal ay hindi pa kumakain mula kaninang umaga nang hina ang kanyang tuhod. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa madilim na kusina, malayo sa ingay at tawanan ng mga bisitang nagsisimula ng dumating. Umupo siya sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaang umagos ang kanyang mga luha sa dilim. Hija, kumain ka muna. Alam kong hindi ka pa nag-aalmusal. Ang boses ni Aling Teresa ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Lumapit ang matandang Vunway at naupo sa tabi niya. May hawak na isang pirasong mainit na pandesal. Inabot niya ito kay Solana na may kasamang malungkot na ngiti. Tiningnan ni Solana ang maliit na tinapay. Gutom na siya. Ngunit sa halip na kainin ito ng buo, dahan-dahan niyang hinati ang pandesal sa dalawa at inabot ang kalahati kay Aling Teresa. Salamat po, Aling Teresa. Sabayan niyo po ako. Mas kailangan niyo rin pong kumain dahil maghapon kayong tumayo sa labas. Umiyak si Aling Teresa habang tinatanggap ang tinapay. Napakabait mong bata, Solana. Kaya hindi ko matanggap kung paano kanila tratuhin dito. Pero may dapat kang malaman. Kanina, habang nasa labas ako ng gate, may isang matangkad na lalaki na may suot na mamahaling Amerikana ang nagtatanong sa akin. Napatitig si Solana sa kanya. Sino po siya? Hindi ko alam ang pangalan niya, Hiha. Bulong ni Aling Teresa. Tila natatakot na may makarinig sa kanila. Ngunit nagtatanong siya tungkol sa iyong yumaong ina. Tinatanong niya kung kailan ka ipinanganak at kung mayroon ka bang dalang lumang pulseras. Mukha siyang galing sa isang napakayamang pamilya. Sinabi ko ang totoo na ikaw ay isang mabait na bata na naghihirap dito. Bago pa man makapagtanong si Solana, narinig niya ang boses ni Clara at Doña Victoria na papalapit sa likod ng kusina malapit sa pantry. Mabilis na tumayo si Solana, pinunasan ang kanyang mukha at sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Doña Victoria, we need more collateral para sa bank loan ng pamilya ninyo. Narinig niyang mungkahi ni Clara. Ang boses nito ay puno ng kasakiman. Bakit hindi natin gamitin ang huling piraso ng lupang pansakahan sa probinsya na nakapangalan sa pamilya ni Solana? Sinabi sa akin ni Tristan na nasa kanya ang titulo ng lupa. Good idea, Clara. Sagot ni Doña Victoria na may kasamang malupit na tawa. Madaling pirmahan ni Solana ang waiver para sa lupang yan. She has no choice kung gusto niyang mabuhay ang nanay niya sa ospital. Ipapapirma ko sa kanya yan mamayang gabi bago ang party. Nanlamig ang buong katawan ni Solana. Ang huling piraso ng lupa sa probinsya
Ang tanging alaala ng kanyang ama-amahan na nagpapakain sa kanila noon ay balak ding tadtarin ng pamilyang ito para sa kanilang sariling kapakanan. Ang piraso ng tuyong pandesal sa kanyang bulsa ay hinigpitan niya ng hawak. Ang panghinginig ng kanyang mga kamay ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas at malamig na hawak. Papayagan ba niyang makuha rin nila ang huling alaala ng kanyang pamilya? Itapon mo ang lahat ng mga lumang kalat na yan sa bodega, Solana. Ang mga basurang gali sa probinsya ay walang lugar sa marangyang pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Victoria ay muling umalingaw-ngaw sa isip ni Solana habang siya ay nakatayo sa loob ng madilim, maalikabok at mainit na bodega ng mga alferos. Sa kabila ng matinding lagnat na patuloy na nagpapanginig sa kanyang mga tuhod, inatasan siya nitong maglinis ng mga lumang kagamitan. Sa labas ng bodega, naririnig niya ang malalakas na tawanan at ang masayang tugtog ng piano mula sa pre-wedding party rehearsal ni Tristan at Clara. Ang bawat nota ng musika ay tila isang mariing paalala ng kanyang malungkot na kalagayan. Isang ikakasal na ginawang alipin sa sarili niyang tahanan. Habang maingat na imililipat ang mga lumang kahon, napansin ni Solana ang isang maliit na kahon ng kahoy na nakatago sa ilalim ng mga lumang tela. Mayroon ito makapal na alikabok, ngunit nang hipa niya ito, isang pamilyar na disenyo ang gumising sa kanyang gunita. Ito ang kahon ng kanyang yumaong ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Sa loob ng kahon, nakalatag ang isang mabigat na pulseras na pilak. Sa kabila ng paglipas ng panahon, hindi nawala ang kislap nito. Mayroon itong kakaiba at napaka-eleganting marka ng isang marangyang pamilya. Isang marka na hindi kailanman nakikita sa kanilang mahirap na probinsya. Naalala bigla ni Solana ang mga huling sandali ng kanyang ina sa banig ng karamdaman. Naalala niya ang nanginginig na kamay ng ina habang hinahawakan ang kanyang muka at bumubulong. Darating ang araw na mahahanap ka rin ng taong may-ari ng markang yan, Solana, bulong ng kanyang ina noon. Ang bawat salita ay tila isang banal na pangako. Huwag mong hahayaang mawala ang pulseras na ito dahil ito ang magbabalik ng iyong tunay na pangalan at ng iyong danggal. Ano na naman yung hawak mo? Basura na naman ba mula sa probinsya? Ang marahas na boses ni Tristan ay biglang bumasag sa kanyang alaala. Pumasok ito sa bodega na may dalang baso ng alak. Ang kanyang muka ay medyo pula dahil sa ininom. Nang makita ang pulseras na pilak sa kamay ni Solana, mabilis niya itong hinablot ng walang pakundangan. Tristan, pakiusap! Pagsusumamo ni Solana. Ang kanyang mga mata ay napuno agad ng takot habang sinusubukang bawiin ang pulseras. Ibalik mo sa akin yan. Sa nanay ko yan. Yan na lang ang tanging alaala niya sa akin. Ito? Cheap piece of metal. Tawa ni Tristan, tiningnan ang pulseras ng may panghahamak. We don't need more junk sa bahay na ito, Solana. Para ka talagang pulubi na nag-iipon ng mga walang kwentang bagay. Ang dumi-dumi. Hindi yan basura, Tristan. Pakiusap, ibigay mo sa akin. Umiyak si Solana. Lumuhod siya sa harap ng kanyang kasintahan at hinawakan ang laylayan ng polo nito. Kahit anong kunin ninyo sa akin, wag lang yan. Parang awa mo na. Tumingin si Tristan sa labas ng bintana ng bodega. Malakas ang buhos ng ulan sa labas at ang lupa sa harden ay naging madilim at malapot na putik. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang muka habang itinataas ang pulseras. Gusto mo ito? Tanong ni Tristan. Bagay ito sa'yo. Doon ka maghanap sa putikan. Marahas na inihagis ni Tristan ang pulseras palabas ng bintana. Ang pilak na alahas ay lumipad sa dilim ng gabi at tuluyang lumubog sa malalim at madilim na putikan sa harden. Pagkatapos nito, tinalikuran niya si Solana ng walang kaunting awa. Limisin mo ang sarili mo bago ka pumasok sa loob. Huling biling ni Tristan bago umalis. Naiwan si Solana sa dilim. Ang kanyang puso ay tila pinunit ng libu-libong kutsilyo. Nang hating gabi na at tahimik na ang buong mansyon,
Dahan-dahan siyang lumabas patungo sa hardin sa ilalim ng malakas na ulan. Lamig na lamig ang kanyang katawan at ang kanyang lagnat ay lalong nagpabigat sa kanyang bawat hakbang. Gumapang siya sa malamig at malapot na putik. Ginagamit ang kanyang mga kamay upang kapain ang bawat sulok ng hardin. Ang kanyang mga luha ay sumasabay sa buhos ng ulan, ngunit hindi siya sumuko. Inay, nasan po kayo? Nasan po ang pulseras ninyo? Bulong niya sa gitna ng kanyang panginginig. Ilang oras siyang naghanap hanggang sa ang kanyang mga kamay ay mga tog sa tindi ng lamig. Ngunit bago pa man siya mawala ng lakas, isang malaking kamay ng lalaki ang biglang sumulpot mula sa dilim. Maingat nitong pinulot ang pulseras na pilak mula sa putikan. Napatitig si Solana sa kamay na yon. Ang pulseras na pilak ay muling kuminang sa ilalim ng liwanag ng isang flashlight. Dahan-dahan siyang tumingala upang tingnan kung sino ang estrangerong nakatayo sa harap niya sa gitna ng bagyo. Isang matandang lalaki na may seryosong muka, ngunit may mga mata na puno ng luha, ang nakatitik sa kanya habang may hawak na payong. Ang lalaki ay suot ang isang napakamahaling Amerikana na ngayon ay nababasa na ng ulan, at sa likod nito ay nakaparada ang isang maranyang itim na kotse. Ang matandang lalaki ay nakatitig sa mukha ni Solana na tila ba nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. At wala nang laman ang account mo, Solana. Na-transfer na ang lahat ng 500,000 piso sa account ni Doña Victoria Alferos kaninang umaga pa. Ang bawat salita ng teller sa loob ng malamig na bangko ay parang mga matatalas na karayom na direktang bumaon sa utak ni Solana. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Hawak ang kanyang lumang passbook na ngayon ay nagpapakita ng zero balance. Ang perang iyon ay ang kanyang dugo, pawis at mga luha sa loob ng 5 taon ng lihim na pagtatahe at pagtatrabaho sa gabi. Ang tanging pag-asa upang maipagamot at maipaopera ang kanyang may sakit na inaamahan na si Nanay Saling sa probinsya. Ang malamig na hangin ng aircon sa loob ng bangko ay biglang naging parang yelo at ang kanyang lalamunan ay natuyo na parang abo. Dahan-dahang nadulas ang taskbook mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Dahan-dahang bumagsak sa makintab na marmol na sahig nang walang anumang tunog. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit, mas masakit ang sugat sa loob ng kanyang dibdib. Dinala siya ng kanyang nanginginig na mga paa pabalik sa mansyon ng mga Alferos. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Doña Victoria na printing humihigop ng tsaa, habang si Tristan ay abalang nanonood sa telebisyon. "Doña Victoria!" sigaw ni Solana. Ang kanyang boses ay puro ng galit at takot na hindi niya kailanman naipakita noon. "Bakit ninyo ginawa yan? Bakit ninyo kinuha ang 500,000 piso ko sa bangko? Pera ko yan para sa operasyon ni Nanay Saling. Ibalik ninyo sa akin. Nagmamakaawa ako." Ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang tasa ng tsaa. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin kay Solana nang may mapang-asar na ngiti. "Pera mo? Ang lakas ng loob mong sumigaw sa harap ko, Solana. Walang sayo sa bahay na ito. Ang bawat sentimo na kinita mo ay dahil pinatira ka namin dito at binigyan ka ng pagkain. Isipin mo na lang na ang perang yan ay ang bayad mo para sa marangyang pre-wedding party at para sa mga mamahaling bulaklak na gusto ni Tristan. Gusto mo namang maging maganda ang kasal mo, hindi ba?" "Hindi ko kailangan ng marangyang kasal. Kailangan ko ang buhay ng nanay ko." Umiyak si Solana. Ang kanyang mga luha ay tuluyang umagos sa kanyang mga pisngi. Lumapit siya kay Tristan at hinawakan ang kamay nito. "Tristan, pakiusap. Kausapin mo ang mama mo. Buhay ng nanay ko ang nakataya rito. Baka mamatay siya kapag hindi na operahan bukas. Pakiusap naman. Ibalik ninyo kahit kalahati lang ng pera ko." Tumingin si Tristan kay Solana nang may inis at pagkabagot.
Marahas niyang inihawi ang kamay ni Solana na naging dahilan upang mawalan ng balanse ang dalaga at mapaluhod sa sahig, hawak ang kanyang paa. Bitawan mo nga ako, Solana. Singhal ni Tristan habang itinutulak ang kanyang paa palayo upang lumaya sa hawak ng dalaga. Lumuluhod ka rito na parang baliw sa harap ng mga katulong. Kung hindi ka ba naman tanga, bakit mo kami sinisisi? Mom did what is best for the family. At kung magpatuloy ka sa pagiging eskandalosa at paggawa ng gulo, ipapakansela ko ang kasal na ito. Tingnan natin kung saan pupulutin ang nanay mo kapag wala ka ng pamilyang matatakbuhan. Tristan, bulong ni Solana mula sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanhihina. Ang lalaking pinangarap niya makasama habang buhay ay nagawa siyang sipain palayo sa oras na pinakailangan niya ito. Habang nakaluhod sa sahig, napalingon si Solana sa malaking glass window ng sala. Sa labas ng gate ng mansion, nakaparada ang isang marangyang itim na kotse. Ang parehong kotse na nakita niya noong nakaraang gabi. Sa loob ng kotse, nakita niya ang isang lalaki na may hawak na kamera na nakatutok sa kanila, kinukunan ng larawan ang kanyang pagluhod at ang marahas na pagtulak sa kanya ni Tristan. Bakit may taong nagmamasid at kumukuha ng ebidensya sa bawat pangyayari? Bago pa man niya mahanap ang sagot, marahang nag-vibrate ang kanyang lumang telepono sa bulsa ng kanyang apron. Kinuha niya ito nang may nangiinig na kamay at nakita ang pangalan ng ospital sa probinsya. Hello, Ma'am Solana? Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay puno ng seryosong tono. Pasensya na po, pero lumala po ang kondisyon ni Nanay Saling. Kailangan na po nating simula ng operasyon sa lalong madaling panahon. Ngunit wala pa po kaming natatanggap na deposito mula sa inyo. Kung hindi po mababayaran ang deposito sa loob ng 24 na oras, mapipilitan po kaming ihinto ang kanyang mga suporta sa buhay. Napatitig si Solana sa kawalan, habang ang telepono ay patuloy na naglalabas ng tunog ng nag-aalalang boses ng doktor. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng kamatayan. Saan siya kukuha ng daang-daang libong piso sa loob ng isang araw habang ang lahat ng kanyang ipon ay ninakaw ng pamilya Alferos? Wala ka nang dapat ipag-alala, Solana. Ligtas na ang nanay mo. Ang malumanay, ngunit mariing boses na iyon ay bumasag sa malamig na katahimikan ng pasilyo ng ospital. Napatingala si Solana mula sa kanyang pagkakaupo sa sahig, habang ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na pader at ang kanyang mga tuhod ay yakap-yakap ng kanyang nanginginig na mga braso. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa magdamag na pag-iyak at ang kanyang lumang telepono ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang palad. Basang-basa pa rin ang kanyang suot na damit at puno ng tuyong putik mula sa harden ng mga Alferos. Sa sandaling akala niya ay tuluyan ng guguho ang kanyang mundo dahil sa kawalan ng pera para sa operasyon ng kanyang ina. Ang tinig na iyon ay tila isang liwanag sa gitna ng bagyo. Sa kanyang harap ay nakatayo ang matangkad at eleganteng lalaki na nakita niya sa harden noong nakaraang gabi, si Attorney Santos. May hawak itong isang puting papel at may mahinahong ngiti sa kanyang mga labi. Sino po kayo? Nanginginig ang boses ni Solana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagdududa. Bakit ninyo po ako sinusundan? Pakiusap, kung pinaglalaruan ninyo ako dahil alam ninyong wala akong pera, umalis na po kayo. Hindi ko na po kaya. Hindi kita pinaglalaruan, Solana, sagot ni Attorney Santos habang dahan-dahang lumuluhod sa harap niya upang maging kapantay ang kanilang mga tingin. Inabot niya ang hawak na papel kay Solana. Ito ang resibo ng ospital. Bayad na ang buong operasyon ng nanay mo. Pati na ang pinakamagandang pribadong kwarto sa ospital na ito. Ang mga pinakamahusay na doktor ay kasalukuyan ng nag-aasikaso sa kanya. Napatitig si Solana sa resibo. Ang halaga na nakasulat doon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso.
Isang halaga na hinding-hindi niya kikitain kahit magtrabaho siya ng buong buhay bilang katulong ng mga alferos. Paano ito nangyari? Sino po ang nagbayad nito? Wala po akong pambayad sa inyo, pakiusap. Hindi mo kailangang magbayad ng kahit isang sentimo. Aking dalaga. Lumambot ang tinig ni Attorney Santos at sa kanyang mga mata ay makikita ang malalim na respeto. Ang magbayad nito ay ang taong matagal nang naghahanap sa iyo. Ang taong nagmamay-ari ng pulseras na pilak na hawak mo ngayon. Kumuha si Attorney Santos ng isang lumang larawan mula sa kanyang Amerikana at inabot ito kay Solana. Sa larawan, nakita ni Solana ang kanyang yumaong ina na si Maria noong kabataan nito, masayang nakangiti at nakaakbay sa isang makapangyarihan at napaka-eleganteng lalaki na may hawak na pamilyar na pulseras na pilak. Iyan ang iyong ina, si Maria. Paliwanag ni Attorney Santos habang itinuturo ang larawan. At ang lalaking kasama niya ay si Don Eduardo, isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. At siya ang iyong tunay na ama, Solana. Ama ko! Bulong ni Solana. Parang huminto ang ikot ng mundo para sa kanya. Ang kanyang isip ay napuno ng matinding pagkalito at gulat. Paano naging isang bilyonaryo ang kanyang ama habang siya ay lumaking nagdidildil ng asin sa probinsya at nagpapakasasa sa pang-aapi ng mga alferos? Bago pa man siya tuluyang lamunin ng kanyang mga tanong, dahan-dahang binuksan ni Attorney Santos ang pinto ng pribadong kwarto ng ospital. Iginiya niya si Solana pumasok sa loob. Sa pamamagitan ng malaking salamin, nakita ni Solana si Nanay Saling na mahimbing na natutulog sa isang malambot at malinis na kama. Ang kanyang muka ay hindi na maputla at ang tunog ng mga makabagong medical equipment ay nagpapakita ng matatag na tibok ng kanyang puso. Ligtas na ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Solana ang isang malalim at mainit na kapayapaan na dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. Lumapit siya sa salamin at dahan-dahang idinikit ang kanyang nanginginig na palad dito. Umiiyak, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa labis na pasasalamat. Bakit na yun niyo lang ako hinanap? Tanong ni Solana habang nakatitig pa rin sa kanyang ina. Kung totoo pong mayaman ang aking ama, bakit hinayaan niya kaming maghirap ng aking ina? Napansin ni Solana na mabilis na sumulyap si Attorney Santos sa kanyang mamahaling orasan at ang kanyang muka ay biglang napuno ng seryosong pag-aalala. Bakit tila nagmamadali ang abogado? Bakit may bahid ng takot sa kanyang mga kilos? Mahabang kwento, Solana, at wala na tayong sapat na oras. Bulong ni Attorney Santos habang inilalagay ang isang maliit na piraso ng puting papel sa kamay ni Solana, kung saan nakasulat ang kanyang numero ng telepono at ang address ng isang pribadong mansyon. Nasa bingit ng kamatayan ang iyong ama. Ilang araw na lamang ang natitira sa kanya at ang tanging hiling niya ay makita ka bago siya tuluyang pumanaw. Tumingin ng diretsyo si Attorney Santos sa mga mata ni Solana. Maari kang sumama sa akin na yun din. Itatakas kita mula sa mga alferos at sisimulan mo ang bago mong buhay bilang mag-iisang tagapagmana ng imperyo ng iyong ama. O, maaari mong piliing bumalik sa mansyong iyon at tapusin ang laban na ito sa sarili mong paraan gamit ang aming tulong. Ang desisyon ay nasa iyo, Solana. Napatitig si Solana sa puting papel na hawak niya. Ang bawat salita ni Attorney Santos ay tila isang pinto patungo sa isang bagong tadhana. Pipiliin ba niyang tumakas at iwanan ang lahat? O babalik siya upang harapin ang mga taong kumuha ng kanyang dangal at bawiin ang bawat patak ng luhang iniluhan niya? Mas madali pa palang utuin si Solana kaysa sa isang bata, Tristan. Tignan mo, suot ko na ang bilong ito. Pero akala niya ay siya ang magiging reyna ng bahay na ito bukas. Ang malanding tawa ni Clara ay sumasabay sa marahang pag-ugong ng gabi
diretso sa pandinig ni Solana na kasalukuyang nakatayo sa madilim at tahimik na pasilyo ng mansyon ng mga Alferos. Bumalik si Solana upang kunin ang kanyang mga natitirang personal na gamit at ang kanyang sertipiko ng kapanganakan bago tuluyang lisanin ang impyernong ito. Ngunit ang pinto ng kanyang sariling kwarto ay bahagyang nakabukas at ang liwanag mula sa loob ay tumatama sa kanyang mukha. Inilalalantad ang pinakamasakit na katotohanan. Sa loob ng silid, nakita niya si Clara na nakaupo sa kanyang kama. Suot ang marangyang belo na inihanda para sa kasal ni Solana. Si Tristan naman ay nakahiga sa tabi nito, nakayakap sa kanyang baywang habang nakangiti ng may lubos na kasiyahan. "Of course, Clara babe," tawa ni Tristan habang hinahalikan ang balikat ni Clara. Tangayan si Solana. Mapapirma lang natin siya sa Special Power of Attorney na ginawa ni Ma'am para sa lupa nila sa probinsya. Mapapasatin na ang lahat ng pag-aari nila. At pagkatapos ng kasal, she will just be our live-in maid. Siya ang mag-aalaga kay Ma'am at maglilinis ng dumi natin habang tayo ay magpapakasasa sa pera. Wala siyang magagawa dahil hawak natin ang buhay ng nanay niya. Perfect! Hagik-gik ni Clara habang inaayos ang belo sa kanyang buhok. Imagine the face of that cheap girl kapag nalaman niyang pinirmahan niya ang sarili niyang kamatayan. "Tristan, kiss me." Napanood ni Solana ang kanilang mahigpit na yakapan at halikan sa ibabaw ng kanyang sariling kama. Walang ingay na lumabas sa kanyang bibig, walang hikbi, at walang kahit isang patak ng luha na gumuhit sa kanyang mga pisngi. Ang matinding sakit na kanyang naramdaman ay lumampas na sa antas ng pag-iyak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, na yon ay naging malawak, tuyo at malamig. Ang kanyang puso na dati ay malambot at madaling masaktan ay tuluyan ng naging bato sa mga sandaling yon. Tiningnan ni Solana ang kanyang kaliwang kamay, particular na ang murang pilak na singsing na ibinigay sa kanya ni Tristan noong araw na nangako ito ng kasal. Ang singsing na buong puso niyang pinangalagaan at pinakintab araw-araw. Bigla itong naging parang isang mabigat at nagbabagang bakal na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, nang walang anumang pag-aalinlangan, hinila ni Solana ang singsing mula sa kanyang daliri. Binitawan niya ito ng walang tunog ng pagsisisi. Ang maliit na piraso ng metal ay bumagsak sa sahig ng pasilyo. Lumika ng marahang tunog bago gumulong at tuluyang huminto sa madilim na sulok sa ilalim ng cabinet. "Napala, Tristan," wika muli ni Clara habang inaayos ang kanyang damit. "Nahanap na ba ni Doña Victoria yung dokumento sa ilalim ng aparador sa kwarto ni Solana? Sabi kasi ng insider sa bangko, may nakatagong papel doon ang ina ni Solana na hindi pa natin nababasa. Sobrang importante daw yon para ma-approve yung emergency fund na hinihini ni Ma'am. Hahanapin ni Ma'am yun bukas bago ang kasal," sagot ni Tristan. "Huwag mo isipin yan na yon." Napakunot ang noo ni Solana sa dilim. Anong dokumento ang hinahanap nila sa ilalim ng kanyang aparador? At bakit ito mahalaga sa pamilya Alferos? Dahan-dahang umatras si Solana, imihahakbang ang kanyang mga paa nang walang anumang tunog pababa sa hagdanan patungo sa madilim at malamig na harden. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa at mabilis na tinawagan ang numero na nakasulat sa puting papel na ibinigay ni Attorney Santos. Nang sumagot ang kabilang linya, ang kanyang boses ay naging malamig, matatag, at walang anumang bakas ng kahinaan o pag-aalinlangan. "Attorney Santos!" wika ni Solana habang nakatitig sa madilim na kalangitan. "Gusto ko nang makita ang aking ama ngayon din. Handa na ako." "Sana ay dumating ako ng mas maaga, aking anak. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang magdusa sa kamay ng mga walang pusong taong yon." Ang boses ni Don Eduardo ay mahina at paos. Paminsan-minsang napuputol dahil sa kanyang mababaw na paghinga. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay pa rin ng matatalas na liwanag ng isang lalaking namuno sa pinakamalaking imperyo ng negosyo sa bansa.
Nakahiga siya sa isang malaking medical bed sa loob ng isang napakaranyang silid sa kanyang pribadong mansyon. Nakaupo naman si Solana sa tabi niya, suot ang isang malinis at simpleng bestida na ibinigay ni Attorney Santos. Ang kanyang mga kamay na may mga pulang marka pa rin mula sa marahas na taho ni Clara ay maingat na nakahawak sa nanginginig na kamay ng matandang lalaki. Tiningnan ni Don Eduardo ang pilak na pulseras na dahan-dahang dilinis ni Attorney Santos para kay Solana. Sa tabi nito ay nakalatag ang isang makapal na folder. Ito ang resulta ng DNA test, Solana. Wika ni Don Eduardo habang itinuturo ang mga dokumento na may opisyal na selyo ng ospital. Walang duda. Ikaw ang nag-iisa kong anak. Ang nag-iisang tagapagmana ng buong Eduardo Group of Companies. Bakit ninyo po kami iniwan ni Inay? Umiyak si Solana. Ang kanyang tinig ay puno ng matitinding emosyon na matagal nang nakahubli sa kanyang puso. Bakit kailangan naming magtago sa kahirapan habang nagpapakasasa sa pang-aapi ang pamilya Alferos sa akin? Humihinggal na hinawakan ni Don Eduardo ang kamay ni Solana. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagsisisi at sakit. Noong ipanganak ka, napakaraming kaaway na nais kumuha ng aking kapangyarihan at kayamanan. Binantaan nila ang buhay ninyo ni Maria. Upang protektahan ka, nadpasya ang iyong ina na lumayo at itago ka sa isang simpleng siya. Hindi ko alam kung nasaan kayo. Hanggang sa huli, bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng mensahe kay Attorney Santos. At nayon, sa wakas ay nahanap na kita. Biglang napansin ni Don Eduardo ang mga pasa sa kamay ni Solana. Nang makita ang mga pulang marka sa kanyang mga daliri at ang mga sugat mula sa marahas na pagtatrabaho sa bahay ng mga Alferos, ang mukha ng bilyonaryo ay biglang napuno ng matinding galit. Ang monitor ng kanyang puso ay nagsimulang tumunog ng mas mabilis sa gulat at poot. Sino ang gumawa nito sa'yo? Galit na tanong ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pot. Ang pamilya Alferos ba? Santos, ipasara mo ang kanilang kumpanya ngayon din. Ipakulong mo ang bawat isa sa kanila. Walang sinumang may karapatang humawak sa aking anak ng ganyan. Ama, pakiusap, kumalma kayo. Wabilis na pakiusap ni Solana. Maingat niyang pinisil ang kamay ng kanyang ama upang mapatigil ang pang-inginig nito. Huwag po muna silang sirain ngayon. Masyadong madali para sa kanila ang mabilanggo ng ganoon lang. Hindi nila mararamdaman ang tunay na sakit kung mawawala sila ng walang kahihiyan. Dahan-dahang pumatak ang luha mula sa mga mata ni Don Eduardo habang nakatitig sa mukha ng kanyang anak. Ang kanyang nanginginig at marupok na kamay ay dahan-dahang itinaas upang hawakan ang pisingi ni Solana. Humihingi siya ng patawad sa bawat taon na wala siya sa tabi nito. At sa kabila ng kanyang matigas na puso, naramdaman ni Solana ang isang tunay na init ng pagmamahal ng magulang nang gahandahang nagpabago sa kanyang matinding lungkot. Ang pamilya Alferos. Bulong ni Don Eduardo habang pinupunasan ni Solana ang kanyang mga luha. Kasalukuyan silang nagmamakaawa na makipag-merger sa ating kumpanya. May pinaplano silang lihim na kasunduan sa negosyo na nakasalalay sa ating pag-apruba sa mismong araw ng kasal ninyo ni Tristan. Akala nila ay makukuha nila ang ating pondo upang isalba ang kanilang baon sa utang na kumpanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Solana. Tumingin siya kay Attorney Santos at pagkatapos ay sa blangkong dokumento ng kapangyarihan na nakalatag sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama ng kanyang ama. Huwag mo silang sirain na yon, ama, wika ni Solana. Ang kanyang boses ay naging matatag, malamig at puno ng kakaibang kapangyarihan. Hayaan mong gawin ko ito sa kanilang pinakamasayang araw, sa mismong altar ng aming kasal. Nagulat si Don Eduardo sa tapang at lakas ng kanyang anak. Ngunit, dahan-dahang lumitaw ang isang ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mukha.
Kinuha niya ang pluma at dahan-dahang isinulat ang kanyang lagda sa isang blankong dokumento ng kapangyarihan. Ibinibigay kay Solana ang pinakamalaking sandata na wawasak sa pamilya Alferos. Mula sa araw na ito, ang bawat piraso ng kapangyarihang mayroon ako ay pagmamay-ari mo na, Solana. Gamitin mo ito upang bawiin ang bawat luhang iniluha mo. Ang mahina, ngunit mariing bulong na iyon ni Don Eduardo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid-aklatan ng kanyang mansyon habang tinatapos ni Attorney Santos ang pag-aayos ng mga papeles ng paglilipat ng ari-arian. Nakatitig si Solana sa kanyang sariling lagda sa opisyal na dokumento ng korporasyon. Siya na ngayon ang lihim na may-ari ng nakararaming shares ng Eduardo Group of Companies. Hawak niya ang mamahaling pluma, nakatingin sa labas ng malaking bintanang salamin, dahan-dahang napagtatanto na hindi na siya ang walang kapangyarihang biktima. Siya ay isa na natutulog na higante na handa ng gumising. Solana, maingat na wika ni Attorney Santos habang inaayos ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag. Gaya ng napag-usapan natin ng iyong ama, kailangang mag-ingat ka. Desperado na ang pamilya Alferos na isalba ang kumpanya nila mula sa bangkarot. Gagamitin nila ang pangalan mo upang makakuha ng pondo sa pamamagitan ng merger sa araw ng kasal. Bumalik ka doon, magkunwari kang sunod-sunuran at hayaan mo silang ibigay sa iyo ang pala na gagamitin nila sa paghuhukay ng sarili nilang libingan. Tumango si Solana. Hinubad niya ang kanyang maranyang kasuotan at muling isinuot ang kanyang lumang simpleng bistida. Malamig at panatag ang kanyang puso. Nang pumasok siya sa mansyon ng mga Alferos, agad siyang sinalubong ni Doña Victoria na may galit na mukha. Halos maghapon na itong nagpapanik dahil kailangan nito ang lagda ni Solana para sa isang transaksyon sa bangko bago ang kasal bukas. Saan ka ba nagpunta? Hampas lupa ka! Sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa tinde ng inis habang marahas na lumalapit kay Solana. We have been looking for you all day! Hindi mo ba alam na bukas na ang kasal ninyo ni Tristan? At marami pa kaming kailangang asikasuhin. Yumuko si Solana. Pinahina ang kanyang boses at nakunwaring natatakot upang hindi sila maghinala sa kanyang mga kilos. Pasensya na po, Doña Victoria. Pumunta lang po ako sa ospital para tingnan ang kalagayan ni Nanay Saling. Natatakot po ako na baka mamatay siya. Nandidilim po ang isip ko kaya napalakad ako ng malayo nang hindi ko namamalayan. Para kang bata, Solana. Singhan ni Tristan na kasalukuyang nakasandal sa pinto ng sala, mukhang inip na inip. Dapat ay nag-inform ka man lang bago ka umalis. You are very lucky we still accept you sa kabila ng kabaliwan mo. Opo, pasensya na po. Mahinang bulong muli ni Solana. Humakbang si Solana pasulong upang isagawa ang pagmamano kay Doña Victoria gaya ng tradisyon. Inabot niya ang kulubot at malamig na kamay ng matandang babae. At tulad ng dati, marahas na inihawi ni Doña Victoria ang kanyang kamay palayo ng may pandidire. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Solana sa kahihiyan. Dahan-dahan niyang itininaas ang kanyang ulo at tumitig ng diretsyo sa mga mata ni Doña Victoria na may kasamang lihim at nakapanging ilabot na ngiti ng tagumpay. Nagulat si Doña Victoria sa kakaibang sulyap na yon. Ngunit mabilis din niya itong binaliwala dahil sa kanyang sariling pagmamadali. Mom? Bulong ni Tristan nang lumapit siya kay Doña Victoria. Nalaman ko mula sa contact natin sa loob ng kumpanya ni Don Eduardo na may pinirmahang lihim na kasunduan ang matanda kanina. Hindi ko lang alam kung tungkol saan, pero kailangan na nating mapapirma si Solana dito sa waiver para sa lupa nila sa probinsya bago magsimula ang merger bukas. Napakunot ang noo ni Solana habang nakatayo sa tabi. Sino ang espiya ng mga Alferos sa loob ng kumpanya ng kanyang ama na nagbibigay ng impormasyon kay Doña Victoria?
Marahas na inihagis ni Doña Victoria ang isang legal na waiver sa ibabaw ng glass table sa sala. Dahil bumalik ka, pirmahan mo agad ang dokumentong ito kung ayaw mong mamatay ang iyong ina sa ospital. Malamig na utos ni Doña Victoria habang inilalagay ang isang itim na pluma sa harap ni Solana. Ito ay kasunduan na ipinapaubaya mo sa pamilya Alferos ang buong pamamahala at pagmamay-ari ng huling piraso ng lupa ninyo sa probinsya. Pirmahan mo na kung gusto mo pang dugtungan ang buhay ng nanay mo. Inabot ni Solana ang pluma. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang lumapat sa malamig na hawakan nito. Bahagyang nangatog ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik sa laro na malapit na niyang wakasan. Pipirmahan ba niya ang dokumento upang tuluyang bitagin ang pamilya Alferos sa kanilang sariling kasakiman? Walang kahirap-hirap. Nakapirma na siya, ma'am. Sa wakas, atin na ang lahat. Ang mayabang na bulong na iyon ni Tristan kay Doña Victoria ay narinig ni Solana habang siya ay nakatayo sa tabi ng lababo, tahimik na naghuhugas ng mga mamahaling plato na ginamit ng pamilya sa hapunan. Ang kanyang mga kamay ay basa at ang kanyang likod ay sumasakit pa rin dahil sa matinding pagod. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kalmado. Walang pang-inginig ang kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig na parang yelo. Akala ni na Tristan at Doña Victoria ay tuluyan na nilang nakuha ang huling piraso ng lupa ng kanyang pamilya sa probinsya. Ngunit hindi nila alam na sinadya ni Solana na gamitin ang isang maliit at hindi kapansin-pansing marka sa kanyang pirma, isang lihim na teknik na itinuro sa kanya ni Attorney Santos. Ang markang iyon ay legal na magpapawalang bisa sa anumang dokumento na pinirmahan sa ilalim ng pananakot at pang-ingikil sa oras na pumasok ang batas. Napakagaling, Tristan! Nakangiting wika ni Doña Victoria habang hinahawakan ang papel ng may kasakiman. Bukas, pagkatapos ng seremonya sa simbahan, isasabay natin ang pagpirma ng kontrata ng merger kasama ang kinatawan ng Eduardo Group of Companies. Mawawala na ang lahat ng utang natin sa bangko. Yes, ma'am, tawa ni Tristan. Napakadali talagang utuin ni Solana. At pagkatapos nito, isasama ko si Clara upang mamili ng mga gamit para sa aming bagong bahay gamit ang pera na akala ni Solana ay mapupunta sa kanya. Kalaunan ng gabing iyon, nakita ni Solana mula sa balkonahe ng ikalawang palapag si Tristan na masayang niyayaya si Clara sa telpono na pumili ng mga mamahaling kasangkapan para sa kanilang pinapang-arap na mansyon. Dahan-dahang kinuha ni Solana ang kanyang telpono at tinawagan si Attorney Santos. Attorney Santos, bulong ni Solana habang nakatingin sa dalawang sakim na nagdiriwang mula sa malayo. Hawak na nila ang walang kwentang papel na may pirma ko. Ipinadala ko na rin po sa inyong email ang lahat ng kopya ng mga pekeng resibo at ebidensya ng kanilang pagnanakaw sa pondo ng aking ina at sa aking personal na account. Magaling, Solana, sagot ni Attorney Santos mula sa kabilang linya. Nakahanda na ang mga warrants at legal na dokumento para sa kanilang pag-aresto. Ang bawat ebidensya ng korupsyon, pagnanakaw at bank fraud ng pamilya Alferos ay kumpleto na. Sigurado na ang kanilang tuluyang pagbagsak. Bago matulog, lihim na pumunta si Solana sa kwarto ni Aling Teresa sa likod ng mansyon. Nakita niya ang matandang Vu Nuay na umiiyak habang inaayos ang kanyang mga lumang damit sa loob ng isang kahon. Balak na nitong umalis dahil alam nitong magdadala lamang ng kaguluhan ang kasal bukas at hindi na nito kayang sikmuraing makita si Solana na patuloy na inaapi. Tinulungan ni Solana si Aling Teresa na ayusin ang mga gamit nito. Bago ito matapos, lihim na isinubsob ni Solana ang isang makapal na puting sobre na puno ng pera sa kamay na matanda. Aling Teresa, pakiusap, kunin ninyo ito. Bulong ni Solana habang hinahawakan ang nanginghinig na kamay ng matanda. Umalis na po kayo bukas ng umaga bago magsimula ang kasal.
Magbakasyon po kayo kasama ang inyong pamilya sa probinsya. Ayokong madamay kayo sa malaking bagyo na malapit nang dumatay sa bahay na ito. Hija, umiyak si Aling Teresa. Niyakap si Solana ng mahigpit. Paano ka? Baka kung ano ang gawin nila sa'yo kapag nalaman nila ang totoo. Natatakot ako para sa'yo. Huwag po kayong mag-alala sa akin, Aling Teresa. Nungumiti si Solana ng may init at katatagan. Hindi na ako ang dating Solana na mahina at takot. Ligtas po ako. Pangako. May isang malaking transaksyon na nakatagdang maganap sa mismong gabi ng kasal. Ito ay isang lihim na kasunduan sa negosyo na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na desperately na gustong pirmahan ni Doña Victoria kasama ang kinatawan ng kumpanya ni Don Eduardo. Ang hindi nila alam ay kung sino talaga ang may-ari ng nakararami shares ng kumpanyang iyon na haharap sa kanila bukas. Nang hating gabi na at tahimik na ang buong mansyon, dahan-dahang naglakad si Solana sa pasilyo upang pumunta sa kusina. Ngunit nang dumaan siya sa tapat ng silid-aklatan ni Tristan, narinig niya ang boses nito na may kausap sa telpono. Yes, Clara babe? Tawa ni Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan at panloloko. Naayos ko ng lahat. Pagkatapos ng kasal bukas, itatapon ko na si Solana sa probinsya. Hahayaan ko siyang mag-alaga sa may sakit niyang nanay habang ikaw ang magiging tunay na reyna ng buhay ko. Gagamitin ko lang ang hampas lupang yan upang makuha ang tiwala ng mga investor at ng kumpanya ni Don Eduardo. Ang tunog ng tawa ni Tristan ay umalingaw-ngaw sa gabi, dumaan sa maliit na siwang ng pinto patungo sa pasilyo. Nakatayo si Solana sa kabilang panig ng pader. Ang kanyang muka ay nababalutan ng dilim, tahimik na nakikinig sa bawat salita ng kanyang kasintahan nang walang kahit isang patak ng takot. At tignan mo nga ang suot mo, Solana. Mukha kang mumurahing kortina. Pero huwag kang mag-alala. Bagay naman yan sa pinanggalingan mo. Ang matalim na halahak ni Clara ay umalingaw-ngaw sa silid habang ipinapakita nito ang kanyang sariling designer gown. Isang napakaranyang obra maestra na gawa sa French lace at mga imported na perlas na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na direktang siningil sa ubos ng pondo ng Alferos Group of Companies. Si Solana naman ay nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na kwarto. Isinusukat ang isang naninilaw at matigas na wedding gown na gawa sa pinakamurang lokal na polyester na binili ni Doña Victoria mula sa isang discount warehouse. Mainat na imiaayos ni Solana ang hindi pantay na tahi sa gilid ng laylayan nito. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mukha ay mahinahon, ngunit ang kanyang puso ay isang nagangalit na bagyo ng malamig na pagtutuos. Pumasok si Doña Victoria sa silid, abalang-abalang nakikipag-usap sa kanyang telepono sa kanyang mga kaibigan sa alta lipunan nang may kasamang mayabang na tono. Yes, Darl. Bukas na ang merger ng kumpanya namin. Pagmamalaki ni Doña Victoria. Pipirmahan ng representative ng Eduardo Group ang kasunduan sa mismong wedding reception. Ang swerte talaga ni Tristan sa amin. Siyempre, our family has class. Ang ikakasal? Si Solana. Don't worry, I made sure she looks appropriate. Simple lang, alam mo naman, galing sa hirap. Ibinaba ni Doña Victoria ang telepono at tumiin kay Solana nang may mapang asar na mukha. Ayusin mo ang kilos mo bukas, Solana. Huwag mo kaming ipapahiya sa harap ng mga mayayamang bisita. Tumingin si Solana kay Tristan na kapapasok pa lamang sa silid. Lumapit siya rito at nagkunwaring nag-aalala para sa kanilang kinabukasan. Tristan, sigurado ka ba rito sa merger na ito? Paano kung magkaproblema ang business ninyo pagkatapos nating makuha ang pera? Nag-aalala ako sa magiging buhay natin bilang mag-asawa. Marahas na inihawi ni Tristan ang kanyang kamay at pinagalitan siya ng may kasamang panggagaslight. Huwag ka nang makialam sa mga bagay na pangmayaman, Solana.
Business matters are too complex for your small brain. Ang gawin mo na lang ay sumunod, lumakad sa altar bukas, at huwag kaming ipapahiya. Magpasalamat ka, at kahit mukha kang katulong sa gown na yan, itutuloy ko pa rin ang kasal na ito. Opo, Tristan, mahinang tugon ni Solana habang nakayuko. Kung yan ang gusto mo, susunod ako. Hindi nila alam na sa mga sandaling iyon, nakatanggap si Solana ng isang mensahe mula kay Attorney Santos sa kanyang telepono. Ang lahat ng mga arrest warrant para sa pamilya Alferos, mga dokumento ng kanilang panloloko sa bangko, at ang utos na i-freeze ang kanilang mga ari-arian ay selyado na at handa ng isilbi sa mismong araw ng kasal. Nang umalis sina Clara at Doña Victoria sa silid, naiwan si Solana na mag-isa sa harap ng kanyang lumang salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili na suot ang gasgas at mumurahing polyester gown. Ang tela ay masakit sa kanyang balat, ngunit nang tumitig siya sa kanyang sariling mga mata sa salamin, walang lungkot na mababasa doon. Ang kanyang tingin ay matalim, at ang kanyang baba ay nakataas ng may dignidad. Sa ilalim ng mumurahing tilang ito, naramdaman niya ang dugo ni Don Eduardo. Ang dugo ng isang tunay na reyna na malapit ng bawiin ang kanyang trono. May isang misteryosong bisita mula sa Singapore ang kinumpirma ni Attorney Santos na darating bukas. Ang bisitang ito ay may hawak na malaking lihim tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Clara at sa mga nakatagong utang nito na magpapabagsak din sa reputasyon nito sa harap ng alta lipunan. Gabi na nang biglang tumakbo si Doña Victoria, pumasok sa sala. May hawak na isang piraso ng papel na naglalaman ng isang opisyal na email mula sa Eduardo Group of Companies. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pananabik at kasakiman. "Tristan, look at this!" Sigaw ni Doña Victoria sa tindi ng tuwa habang ipinapakita ang papel sa kanyang anak. Nagpadala ng go signal ang kumpanya ni Don Eduardo. Ang sabi rito, persona na darating ang kanilang bagong chairperson at majority shareholder sa mismong altar ng simbahan bukas upang pirmahan ang merger. Isang pirma na lang na makapangyarihang taong ito, ligtas na ang kumpanya natin sa pagkakabaon sa utang. "Wow, Mom!" Bulalas ni Tristan habang nanlalaki ang mga mata sa saya. Sino kaya ang bagong chairperson na yan? Sobrang makapangyarihan daw ng taong yan at walang sinuman sa publiko ang nakakakita pa sa kanyang muka. "Hindi ko alam, Tristan, pero bukas ay makikita natin siya." Tawa ni Doña Victoria habang yakap-yakap ang papel. Sa labas ng bintana, ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa malayo ay nagsimulang tumunog ng marahan sa dilim ng gabi. Tila isang babala ng paparating na paghuhusga. "Tignan mo ang aking mga mata, Solana. Nakikita ko sa iyo ang tapang ng iyong ina. Handa ka na ba sa bukas?" Ang paos at mahinang bulong na iyon ni Don Eduardo ay nagdala ng matinding init sa puso ni Solana habang siya ay nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ama sa pribadong silid ng ospital. Ang silid ay nababalutan ng katahimikan maliban sa marahang ilaw at ritmikong tunog ng heart monitor na nagpapakita ng mahina ngunit matatag na tibok ng puso ng bilyonaryo. Hawak ni Solana ang pilak na pulseras ng kanyang ina. Dahan-dahang hinahaplos ang mga ukit nito gamit ang kanyang hinlalaki. Sa kanyang puso ay may malalim na lungkot para sa lumulubhang kalagayan ng kanyang ama. Ngunit, mayroon ding matalim at hindi mababaling determinasyon para sa hustisya. "Opo, Ama," sagot ni Solana. Ang kanyang boses ay walang anumang panginginig. "Handang-handa na po ako. Ibabalik ko ang dangal ng ating pamilya at hindi ko hahayaang mabahiran ng dumi ang pangalan ni Inay. Sisiguraduhin ko pong mababayad sila sa bawat patak ng luhang idinulot nila sa atin." Dahan-dahang numiti si Don Eduardo at ang kanyang mga luhang, puno ng pagsisisi, ay pumatak sa kanyang kulubot na pisngi. "Kasama mo si Attorney Santos bukas, aking anak? Ang bawat piraso ng ebidensya ng kanilang panloloko at pagnanakaw ay hawak na natin.
Bukas, pagkatapos ng paghuhusga, ikaw na ang mamumuno sa lahat ng aking iniwan. Bago lumabas ng kwarto, marahang lumuhod si Solana sa tabi ng kama ng kanyang ama. Yumuko siya at naingat na kinuha ang nanginginig na kamay ni Don Eduardo upang ibikit sa kanyang no bilang tanda ng kanyang paggalang. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang tunay na basbas ng isang magulang na nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Samantala, sa mansyon ng mga Alferos, ang kapaligiran ay puno ng marangyang pagdiriwang. Si Tristan at Clara ay masayang nagiiinuman ng mamahaling champagne sa sala, nagtatawanan habang ipinagdiriwang ang kanilang inaasahang tagumpay bukas. Cheers, Clara babe! Tawa ni Tristan habang pinatutunog ang kanyang baso sa baso ni Clara. Bukas, pagkatapos kong pirmahan ang merger kasama ang bagong chairperson ng Eduardo Group, magiging bilyonaryo na tayo. Hindi ko na kailangang tignan ang nakakainis na mukha ni Solana. Itatapon ko na siya sa probinsya kinabukasan. I can't wait, Tristan. Hagik-gik ni Clara habang humihigop ng kanyang inumin. Gusto ko nang makita si Solana na umiiyak habang pinalalayas natin siya sa bahay na ito. Doña Victoria deserves this peace at tayo naman ang magpapakasasa sa pera. Habang sila ay nagiinuman, ang telepono ni Doña Victoria na nasa ibabaw ng bar counter ay patuloy na nag-vibrate ng walang tigil. Ang screen nito ay nagpapakita ng pangalan ng Chief Risk Officer ng Capital Trust Bank. Sulyap lamang ang ibinigay ni Doña Victoria rito bago niya ito binaliwala ng may kasamang lasing na tawa. Huwag din niyong pansinin yan, wika ni Doña Victoria sa kanyang anak at kay Clara. Mga bangko na naman na gustong sumipsip sa atin dahil alam nilang makikipag-merger tayo sa Eduardo Group bukas. Kausapin natin sila kapag mayaman na tayo pagkatapos ng kasal. Hindi niya sinagot ang tawag. Ganap na walang kamalayan na ang bangko ay tumatawag upang magbigay ng babala na ang lahat ng kanilang corporate at personal na account ay kasalukuyan ng naka-freeze dahil sa isang seryosong investigasyon ng batas sa pananalapi na sinimulan ni Attorney Santos. Nang hating gabi na, bumalik si Solana sa kanyang maliit at madilim na kwarto sa mansyon ng mga Alferos. Tumayo siya sa harap ng bintana at tumitig sa naninilaw at mumurahing polyester na belo na nakalatag sa kanyang kama. Isang marahang patak ng ulan ang humalik sa salamin ng kanyang bintana na sinundan ng unti-unting paglakas ng bagsak ng tubig sa bubong ng mansyon. Tumingala si Solana sa madilim na kalangitan, kung saan ang kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay ng liwanag sa gabi. Handang-handa na ako, bulong ni Solana sa kanyang sarili. Ang bagyo ay paparating na sa labas at kasabay nito ang pagbuhos ng kanyang sariling hustisya na wawasak sa pamilya Alferos bukas. Maswerte talaga ang pamilyang Alferos, biruin mo. Isasalba sila ng Eduardo Group sa mismong araw ng kasal na ito. Ang bulong na iyon mula sa isa sa mga sikat na bisita ay narinig ni Solana habang siya ay nakatayo sa tapat ng malaking pinto ng Manila Cathedral. Ang simbahan ay napakaliwanag, napupuno ng amoy ng mga imported na puting rosas at punong-puno ng mga kilalang personalidad sa negosyo, mga politiko at mga mamamahayag na walang tigil sa pagkuha ng larawan. Nakatayo si Tristan sa harap ng altar, suot ang kanyang mamahaling tuksido, habang may mayabang na ngiti sa kanyang mga labi. Si Doña Victoria naman, na balot ng mga kumikinang na alahas, ay abalang-abala sa paglakad sa pagitan ng mga upuan upang tanggapin ang mga papuri at bate mula sa mga bisita. Nakatayo si Solana sa likod. Hawak ang isang simpleng bouquet ng mga bulaklak, suot ang naninilaw at hindi pantay ang tahi na polyester gown. Ang matigas na tela ay tila isang pang-aasar sa kanyang balat, ngunit ang kanyang ulo ay nakataas ng may dignidad at ang kanyang mukha ay kasing tenor ng malalim na sapa. Oh yes, darling! Narinig niyang pagmamalaki ni Doña Victoria sa kanyang mga kaibigan.
Pipirmahan namin ang merger sa mismong altar na yon. Isang makasaysayang araw para sa pamilya Alferos. Ang bagong chairperson ng Eduardo Group ay darating mismo upang selyuhan ang kasunduan. Nagsimulang tumugtog ang marahang musika ng kasal na nagpahiwatig ng pagsisimula ng seremonya. Dahan-dahang humakbang si Solana sa pasilyo ng simbahan. Narinig niya ang mga bulong ng mga bisita tungkol sa kanyang simpleng kasuotan. "Tignan mo nga siya," bulong ng isang babae sa kabilang upuan. "Mukha siyang katulong sa gown na yan. Walang class. Bakit kaya siya pakakasala ni Tristan?" Hindi pinansin ni Solana ang kanilang mga salita. Patuloy siyang naglakad ng dahan-dahan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, bigla siyang huminto ng isang segundo. Tumingin siya sa pinakahuling upuan sa likod. Doon ay nakaupo si Nanay Saling sa isang wheelchair. Mukhang mahina, ngunit maayos na ang paghinga. Ang kanyang mga mata ay basang-basa sa luha. Umiyak si Nanay. Saling dahil akala niya ay isinasakripisyo ni Solana ang kanyang sariling kaligayahan at hinahayaang abusuhin ng mga Alferos para lamang mabayaran ang kanyang mga bayarin sa ospital. Naramdaman ni Solana ang matinding init ng pagmamahal sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang ina at binigyan ito ng isang panatag, maliwanag at nakasisigurong ngiti na tila nagsasabing, "Huwag ka nang mag-alala, Nanay. Tapos na ang ating pagdurusa." Biglang pumasok sa loob ng simbahan ang ilang matatangkad na lalaki na may suot na itim na Amerikana at earpiece, ang mga personal na bodyguard ni Don Eduardo, at pumila sa bawat pinto ng simbahan. Sa mismong sandaling iyon, ang signal bar ng lahat ng telepono sa loob ng simbahan ay biglang bumaba sa 0. Ang mga screen ay nandidilim at walang sinuman ang makatawag o makagamit ng internet. Bakit biglang nawala ang lahat ng signal nang pumasok ang mga bodyguard na ito? Bago pa man makapagsimula ang pare sa pagbasa ng banal na seremonya, biglang itinaas ni Doña Victoria ang kanyang kamay upang patigilin ito. "Father, pakiusap, sandali lang." Wika ni Doña Victoria sa pari na may kasamang mayabang na tono. "Mayroon po kaming napakahalagang kasunduan na kailangang pirmahan muna. Narito na si Attorney Santos bilang kinatawan ng Eduardo Group. Tristan, pirmahan na natin ang kontrata ng merger upang masaksihan ng lahat ng ating mararangyang bisita ang tagumpay ng ating pamilya." "Yes, Father," sumunod si Tristan habang humahakbang pasulong, may hawak na gintong pluma. Ang merger na ito ang magpapatatag sa kinabukasan ng Alferos Group. Lumapit si Attorney Santos sa harap ng altar, may dalang makapal na leather folder. Tumingin siya kina Tristan at Doña Victoria na may malamig at formal na ngiti. "Magandang hapon sa inyong lahat," wika ni Attorney Santos. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. "Narito ako upang dalhin ang kontrata ng merger. Ngunit bago natin ito simulan, lais kong ipakilala sa inyo ang aming bagong tagapangulo. Siya ang nagmamay-ari ng 80% ng aming kumpanya at siya lamang ang may kapangyarihang magpasya kung lalagdaan ang merger na ito o hindi." "Nasaan po siya?" nagmamadaling tanong ni Doña Victoria habang nakatingin sa pinto. "Let us welcome him." Tumingin ng diretso si Attorney Santos kay Solana na nakatayo sa tabi ng altar at pagkatapos ay tumitig sa dulo ng pasilyo ng simbahan kung saan bumukas ang malaking pinto ng katedral. "Ang aming bagong tagapangulo ay narito na." Deklarasyon ni Attorney Santos. Ang bawat hakbang ng sapatos na gumagawa ng marahang tunog sa makintab na marmol na sahig ay bumasag sa katahimikan ng buong simbahan habang ang isang tao ay dahan-dahang naglalakad pasulong. Sino ang hahakbang patungo sa altar upang magdala ng paghuhusga? "Walang pipirmahang kontrata ngayon, Doña Victoria. Dahil ang kumpanyang sinusubukan ninyong nakawin ay aking pagmamay-ari na." Ang boses ni Solana ay hindi sumigaw.
Ngunit ito ay parang isang matalim na kristal na dumaan sa katahimikan ng buong katedral. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay biglang natapos at ang bawat mata ay napakos sa kanya. Si Doña Victoria, nakasalukuyang hawak ang gintong pluma upang pirmahan ang merger, ay napatigil sa kanyang kinatatayuan habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Si Tristan naman ay napakunot ang noo. Tinititigan si Solana na tila ba hindi niya kilala ang babaeng nasa kanyang harap. Dahan-dahang itinaas ni Solana ang kanyang kamay patungo sa kanyang ulo. Sa isang marahan at eleganteng kilos, hinila niya ang maninilaw at mumurahing polyester na belo mula sa kanyang buhok at hinayaang gumagsak ito sa makintab na marmol na sahig ng simbahan. Sa ilalim ng liwanag, ipinakita niya ang pilak na pulseras ng kanyang ina sa kanyang kanang kamay, na kumikinang ng may kakaibang kinang. Solana, anong pinagsasabi mo? Nanginginig ang boses ni Doña Victoria habang sinusubukang lumapit kay Solana. Are you out of your mind? Patigilin mo ang kabaliwang ito. Tristan, look at your wife. She is ruining the merger. Baka isipin ng mga bisita natin na baliw ka. Solana, magpakatino ka nga. Galit na bulong ni Tristan habang hinahawakan ang braso ni Solana ng may kasamang puwersa. This is a multi-million merger. Huwag mo kaming ipahiya sa harap ng mga sikat na tao. Humakbang si Attorney Santos pasulong, hinaran ang kamay ni Tristan at yumuko ng may malalim na paggalang kay Solana. Makinig kayong mabuti. Ang boses ni Attorney Santos ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Si Solana Cruz na nakatayo sa inyong harap ay ang kaisa-isang anak at legal na tagapagmana ng pumanaw na bilyonaryo na si Don Eduardo. Siya ang aming bagong tagapangulo ng Eduardo Group of Companies. At ang merger na sinusubukan ninyong pirmahan ay opisyal niyang tinatanggihan na yon din. Bago pa man makapagsalita si Tristan, ang malalaking multimedia screen sa loob ng simbahan na nakalaan sana para sa kanilang pre-wedding video ay biglang sumindi. Ngunit sa halip na mga larawan ng pag-ibig, ang screen ay nagpakita ng malilinaw na larawan ni Tristan na mahigpit na nakayakap at nakikipaghalikan kay Clara sa kama ng hotel. Kasabay nito ang mga digital ledger na nagpapatunay sa pagnanakaw ni Doña Victoria sa 500,000 piso ni Solana para sa operasyon ng kanyang ina at ang mga dokumento ng kanilang panloloko sa bangko upang pagtakpan ang kanilang mga utang sa kasino. Isang matinding gulat ang lumabas sa mga labi ng mga bisita. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng larawan ng walang tigil at ang mga flash ng kamera ay tila kidlat na nagbigay liwanag sa kahihiyan ng mga alferos. Ang mga bulong-bulungan ay napuno ng panghahamak at kahihiyan para sa pamilyang dati ay napakayabang. Hindi totoo yan! Sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang muka ay napuno ng pawis at ang kanyang mamahaling makeup ay nagsimulang masira. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang nakatingin sa screen. This is a setup. Clara, tulungan mo ako. Clara? Ngunit nang lingunin niya ang upuan ni Clara sa harap, wala na ito doon. Lihim na itong nakatakas nang mapansin ang pagpasok ng mga bodyguard ni Don Eduardo. Sa mismong sandaling iyon, isang pangkat ng mga unipormadong pulis ang pumasok sa altar. Pinamumunuan ng isang investigador na may hawak na opisyal na warrant of arrest. Doña Victoria Alferos at Tristan Alferos. Wika ng investigador habang ipinapakita ang mga dokumento. Inirereklamo kayo sa kasong qualified theft, bank fraud at estafa. Sumama kayo sa amin ng mapayapa sa presinto. Nalaglag ang gintong pluma mula sa kamay ni Tristan. Nanginig ang kanyang buong katawan sa takot. At nang makita ang galit ng mga bisita at ang mga pulis na papalapit, bigla siyang lumuhod sa harap ni Solana.
Gumapang siya patungo sa laylayan ng kanyang mumurahing polyester gown, umiiyak at nagmamakaawa. Solana, please, mahal ko. Umiyak si Tristan habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Solana. Satap lang yan ni Clara. Ikaw lang ang mahal ko. Iligtas mo ang kumpanya namin, pakiusap. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Please. Tiningnan ni Solana ang gumagapang na si Tristan sa kanyang paanan. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang matinding kawalan ng pakialam. Dahan-dahan siyang humakbang paatras, hinaya ang madulas ang mga kamay ni Tristan mula sa kanyang damit at nilagpasan ito ng tuluyan na tila ba isa lamang itong hangin sa kanyang daanan. Naglakad siya patungo sa likod ng simbahan, lumuhod sa tabi ng wheelchair ni Nanay Saling at mahigpit na hinawakan ang mga kamay nito upang bigyan ito ng kapayapaan. Isang opisyal ng pulis ang lumapit kay Attorney Santos habang ang kaguluhan ay patuloy na nagaganap sa simbahan. Sir, hindi po namin mahanap si Clara. Nakatakas po siya sa likod ng sacristy bago pa man namin maisara ang lahat ng pinto. Habang hinihila ng mga pulis si Doña Victoria pababa sa pasilyo ng simbahan, sumigaw ito ng sumpa kay Solana habang umiiyak sa tindi ng galit. Walang hiya ka, Solana! Sumpain ka ng pamilya ko! Hinding-hindi ka makakatagpo ng kapayapaan! Hampas lupa ka pa rin sa paningin ko! Nakatayo si Solana sa tabi ng kanyang ina. Pinapanood ang kanilang pagalis ng may malamig na muka. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng kapangyarihan. Ang bawat luha ay may kapalit na karma, Doña Victoria. At ngayon, dumarating na ang sa inyo. Ang tunog ng mga bakal na posas na naglalapat sa mga kamay ni Tristan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na simbahan. Tinatapos ang kanilang kapangyarihan at sinisimulan ang kanilang mahabang gabi sa kulungan. Maaring nakuha ninyo ang aking pera noong una. Ngunit ang aking kaluluwa at ang aking bukas ay hinding-hindi ninyo mapapa sa kamay. Ang bulong na iyon ni Solana ay tila isang malumanay na paalam habang nakatayo siya sa gitna ng malaking sala ng mansyon ng mga Alferos sa huling pagkakataon. Ngunit hindi na siya narito bilang isang katulong. Ang mansyon ay tuluyan ng naremata ng bangko dahil sa matinding utang ng pamilya at binili ito ng korporasyon ni Solana sa isang auction upang gawing isang foundation at shelter para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang mga marangyang kasangkapan ay wala na. Ang makapal na alikabok ay nakalatag sa makintab na sahig at ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng tuyong hangin ng isang inabandunang tahanan. Dahan-dahang lumapit si Attorney Santos sa kanya, hawak ang isang makapal na folder ng mga legal na ulat. Solana, malumanay na wika ni Attorney Santos. Ang pamilya Alferos ay formal nang idineklarang bangkarote ng korte. Si Doña Victoria at Tristan ay nahatulan ng 12 taong pagkabilanggo dahil sa qualified theft, bank fraud at falsification of documents nang walang karapatang magpiyansa. Salamat, Attorney Santos. Tumango si Solana. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may malalim na kapanatagan. Nahanap na rin ng batas ang tamang upuan para sa kanila. At tungkol naman kay Clara, pagpapatuloy ng abogado. Nahuli siya ng mga awtoridad sa paliparan ng bansa habang sinusubukang tumakas patungong Singapore. Dala ang lahat ng mga mamahaling alahas na ninakaw niya mula sa mansyon bago ang kasal. Siya ay kasalukuyan ding nakakulong ngayon. Ang bawat isa sa kanila ay nagbayad sa kanilang sariling kasakiman, bulong ni Solana. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, bahagyang ibinaba ni Attorney Santos ang kanyang ulo ng may malalim na lungkot. Ngunit Solana, mayroon akong isang malungkot na balita. Kaninang umaga, payapang pumanaw ang iyong ama, si Don Eduardo, sa kanyang mansyon. Bago siya pumanaw, nakangiti niyang sinabi na alam niyang ligtas at matatag na ang kanyang nag-iisang anak at handa na siyang sumama sa iyong ina. Isang matinding luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ni Solana.
ngunit sa likod nito ay may kapayapaan. Nakasama na niya si Inay. Ligtas na po ang kanyang puso. Ilang linggo pagkatapos ng libing, nagpasya si Solana na bumalik sa kanyang lumang probinsya. Doon ay bumili siya ng isang napakalawak at payapang lupang pansakahan para kay Nanay Saling at Aling Teresa. Habang naglalakad ang tatlo sa ilalim ng gintong sikat ng araw ng hapon, ang mga luntiang palayan ay marahang sumasayaw sa hangin. Hinawakan ni Solana ang nanginginig na kamay ni Nanay Saling at dahan-dahang isandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na init at katapatan na isang tunay na pamilya na malayo sa kasinungalingan ng lungsod. Bago umalis si Attorney Santos noon, iniwan niya kay Solana ang isang huling sulat na may selyo ng wax mula kay Don Eduardo. Sinabi ng abogado na basahin niya ito kapag nahanap na niya ang kanyang tunay na kapayapaan sa probinsya. Naglakad si Solana patungo sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan siya laging naglalaro noong bata pa siya. Umupo siya sa malambot na damuhan at dahan-dahang binuksan ang sobre upang basahin ang huling pahina ng sulat ng kanyang ama. Ang banayad na ihip ng hangin ay sumasayaw sa mga dahon ng puno, nagdadala ng mabangong amoy ng mga ligaw na bulaklak mula sa bukid, habang dahan-dahan niyang binubuklat ang sulat. Ano ang nakasulat sa huling pahina ng kanyang ama na magbabago sa kanyang puso habang buhay? Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagbagsak ng iyong mga kaaway, kundi sa kapayapaan ng iyong sariling puso. Dahan-dahang binuklat ni Solana ang papel sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang sulat kamay ni Don Eduardo ay nanginginig, ngunit may bakas ng matinding pagmamahal na tila ba bawat dulo ng pluma ay may kasamang luha ng pagsisisi at pag-asa. Aking mahal na Solana, basa niya sa kanyang isip habang ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw sa bawat salita. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang tapos na ang malakas na bagyo sa iyong buhay. Alam kong nakuha mo na ang hustisya na nararapat para sa iyo. Ngunit tandaan mo, aking anak, ang paghihigante ay nagpapatumba lamang sa iyong mga kaaway. Ngunit ang pagpapatawad sa iyong sarili ang tunay na magpapalaya sa iyong kaluluwa. Huwag mong hayaang mabuhay ang iyong puso sa dilim ng kanilang ginawa sa iyo. Pinatunayan mo na ikaw ay anak ko at ng iyong ina, matatag, marangal at puno ng pagmamahal. Hanapin mo ang iyong sariling kaligayahan sa probinsya dahil iyon ang pinakamalaking tagumpay na maaari mong ibigay sa amin. Isang banayad na luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata, bumasa sa ibabang bahagi ng papel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang luhang iyon ay hindi nagaling sa matinding sakit o payat. Ito ay luha ng ganap na paglaya at pasasalamat. Inay, Ama, pinapatawad ko na po ang aking nakaraan. Bulong ni Solana sa hangin habang nakatitig sa magandang kulay gintong langit sa dulo ng malawak na palayan. Hindi niya pinatawad sina Tristan at Doña Victoria dahil karapat-dapat sila sa kanyang pagpapatawad, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso na lumaya mula sa mabigat na tanikala ng puot. Hinayaan na niya silang harapin ang kanilang sariling karma sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, habang siya ay naglalakad patungo sa isang bagong umaga. Solana, hiha, halika na rito, handa na ang hapon nating merienda. Ang masayang tawag na iyon ni Aling Teresa mula sa balkonahe ng kanilang bagong bahay kubo ay nagpalingon kay Solana. Sa tabi nito ay nakaupo si Nanay Saling na may malawak na ngiti sa labi. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanilang mga mukha ay wala ng kahit isang bakas ng takot, pag-aalala o matinding sakit. Ligtas na sila. Mayroon na silang tahimik at marangal na buhay na malayo sa mapagpanggap at malupit na mundo ng lungsod. Opo, Aling Teresa, susunod na po ako.
Masayang sigaw ni Solana habang mabilis na tumatayo mula sa damuhan. Hinawakan niya ang pilak na pulsera sa kanyang braso. Kuminang ito ng napakaganda sa ilalim ng huling sikat ng araw ng hapon. Ang bawat sugat at patak ng luha ng kanyang nakaraan ay naging isang magandang marka ng kanyang tagumpay. Sa wakas, ang kapayapaan ay hindi na isang simpleng pangarap para kay Solana, kundi ang kanyang kasalukuyan na hinding-hindi na muling makukuha ng sinuman.